Ayan ang inilalagay. Hindi yan kahoy. Let me see. Kaya yung pagdating sa mga medical terms, yan, di ako makikipagtalo sa iyo, pero pagdating sa mga ganito, ayan. Huwag mong ipilit na kahoy yan. Hindi yan kahoy. Parang ano to yung fiber na kinompak. Yun ang ginagamit nila nung araw bago lumabas to. Bago nila na-invento to. Anong year ba tong bahay natin? 78. Oh, yan ang ginagamit nung 70s. Hindi malapit na mag 100 years. Yan. Magandang umaga po. Buenos dias. Bonjour. Good morning. Namaste. Konnichiwa. Ang dami na pong crack nung semento namin, yung pavement. Ito po ang susunod yung project. Malaki-laki po itong project na to. Yung po mga malalaking gap, yan po ang gagamitin ko. Backer rod. Bago ko po lagyan nung... Sirik ba yun? Yung self-leveling sealant na yan. Marami-rami ang kailangan ko dyan. At yung mga maliliit pong crack na hindi pwede yung backer rod, polymeric sand po ang gagamitin. Wala pa po ako nun. Iniintay ko pa po ang budget ng DPWH. Sana naman ay makatiyempo ako ng matinong kausap na DPWH. Hindi katulad ng DPWH sa Philippines. Yan po. Hanggang likod po yan. Mas grabe po sa likod ang crack ng ano namin. Yan po. Hindi ko ano dito. Baka kailangan dito. Ano na yung aspalto na. Meron punong asphalt pagka ganitong crack. Kaya lang, patchy yan. Kitang-kita. Square. Babalik ka na ba sa loob? Okay, pag-aaralan ko po muna itong... Ito po, may nakuha po ako ditong pang-grout. Hindi ko po alam kung pwedeng gamitin. Susubukan ko po. Kasi nagsisip in na po yung tubig ulan sa mga cracks po. Delikado na pagka ganun. Ibig sabihin, uubusin niya yung lupa sa ilalim. Okay, babalikan ko po kayo mamaya. Bakit na malabo ang aking cellphone? Parang mamamatay na hindi maintindihan. Nasaksakan ko na po. Kumpletuhin ko muna yung mga pillar bago ko latagan ng self-leveling sealant. At sisingit-singit lang ako sa weather namin ngayon. At umaaraw po ngayon. Binigyan kami ng 2 araw na break. Tuesday, Wednesday, Thursday babalik na naman po ang mahiwagang ulan. Yung pong mga barrels ko na kolektahan ng tubig ulan ay mga punong-puno na po. Dati po ako mapuno to ay mid-December, mga last week ng December. Ngayon po, mid-November pa lang puno na. Maaga po ang pasok ng tag-ulan namin ngayon. Sana makahabol lang mga gustong humabol. Sweetheart, yung mga langgot, di mo pa ba kukuhanin? Ayan, yung pang munggo. Mamaya, hindi pa yan. Hindi pa. Sige, ikaw nakakaalam niyan At kamatis, ayan sana po ay makahabol. Mayroon pa pong isa dun sa likod. Ang mga gustong humabol. Sakit muna ako dun sa bubong at titingnan ko kung tuyo na. At sprayan ko.
Dadalawa na lang ang nakita kong ampalaya. Meron pang nakatago sa... Yung milo namin, wala na, ano na rin. Pamamaalam na rin. Yan po mga yan po ay mga bawang po yan. Katatanim lang 3 weeks ago. Yan po mga yun ay mga mustasa. Para ko konti kang tutubong mustasa. Hanggang dito po ay punong-puno na ang aming mga ipunan ng tubig ulan para sa darating na tag-araw. Minsan ginagamit na muna panghugas ng mga kung ano-ano instead na sa gripo kukuha. Uy, ang daming ano. Nakakain kaya to? Isan mo nga kay Pinilakan Lakbay, tanungin mo kung nakakain to. At yung mga itatanim po next year ay nakasilong po dito sa loob ng aking shop. Ayan, may bubong po dyan. Ano ba yun? Kamatis, malunggay, snake plant. Nakakain ba to? Hindi ko alam. Ang palaya daw pala yun. Eh, itong mahabang to, nakakain ba to? Snake plants po daw yun. Masarap po daw yun. Ang kasalukuyan po naming temperatura ay 53 degrees Fahrenheit or 12 degrees centigrade. Napakasarap po. Yung mga ganyan temperature ang love na love ko. Ang sarap maggawa sa labas. Kaya marami-rami na akong naikakabit. Ayan. Uy, ayun pa, doon pa. Inilipat ko na rin yung mga bubuyog nung anak ko. Uy, parang may dumadating kaming bisita. May namumuuna naman pong sama ng panahon. Ayan, no, parang may alien na dadating. Sabi sa Thursday pa ang dating. Parang maaga ang pagdating. Tapos yung kabilang side ay maliwanag na maliwanag. Pero pagdating doon sa side na yon, sa kabila, jaran, nakikitekot. Pinapreparasyon ko na po. Nililinis ko po yung mga lalagyan ko ng sealant. Yung self-leveling sealant ko na nabili. Kailangan malinis bago siya malagyan. Isang tube, yan lang po ang nalagyan. Ang laki pa naman ng ginawa kong preparasyon. Dapat pala mga 3 tube yung sa ginawa kong preparasyon. Isa lang po yung nabili ko kasi first time ko pong gagamit nito. Ina-eksperimento ko pa po ano ang resulta at kung paano i-improve. So I guess isang supot na polymeric sand, tsaka meron akong nakuha doon ng mga grout. Gagawin kong paningit kasi buong paligid ng bahay. Tapos yun pa, oh. Di ko alam kung asphaltong liquid asphalt gagamitin ko dyan or what.
Kasi ako na lang ang gagawa kasi pina-estimate ko po kung magkano aabutin. Ang hinihingi po ay $2,700 sa buong paligid ng bahay. Magkano yun? Ako na lang ang gagawa. Materyales na lang ang bibilin. Kayang-kaya kong gawin yan. Nalinis ko na pa naman yun. No? At sa kasalukuyan po ay kulimlim na ang langit. At ina-estimate pong mamayang gabi ang dating ng pang-apat na bagyo. Nagche-check-in pa po sa immigration sa San Francisco. So, kaya baka mamayang gabi pa ang dating dito nun. Baka kung ano-anong dalang mga delata at mga daing at mga tuyo. At kung ano-anong mga meat bawal. Kaya medyo natagalan. Dapat ngayon ang dating mamayang gabi pa po raw. Nahold siguro sa immigration. Maraming salamat po pagsama ninyo sa akin ngayong araw na to. Actually, pangalawang araw na po to. Kahapon ko pa po sinimulan to. Yun, isang tube. Yun ang nadagyan. So, kailangan ko pa ng marami-rami. At yung sa mga expansion na joint ko po yan gagamitin. Sa mga cracks, yung pong polymeric sand o kaya yung grout ang gagamitin ko. Para hindi masyadong malakas, hindi masyadong magastos. Kasi kailangan po yung mga expansion gap, yung mga expansion joints, kailangan nagmumove yan . Hindi pwedeng cement din ang ilagay . At pagdating ng tag-init, pag nag-expand, puputok yung mga yan pagka hindi sila nakagalaw. Okay, mag-ingat po tayong lahat. Ito po yung ginawa ko nung napakapangit. Mga 2 years ago. Sabi ko, hindi pala pwede yung ganito. Kailangan yung self-leveling. Para pumapantay siya. Okay, mag-ingat po tayong mabuti. Ingatan po natin ang bawat isa. At palagi po tayong magpapasalamat sa mga biyayang natatanggap at sana po ay ligtas ang lahat. Mabuhay!